walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa investigador, Siya yun, te. Opo. kasambahay ginahasa raw ng sariling amo. Nagulat na lang po ako na yung kasama na namin yung lalaki, yung amo ko. Tapos nagulat na lang po ako na may biglay sumakit sa ano ko. Tapos yung naimulat kong mata ko, nakita ko po siya nakapatong. Kada ko kayo sumunod sa amin, sige nila ng presyo. O, sa spray. Si Dodong. Mag-asawa, makatuwang nga ba sa mga illegal na negosyo? May regular na pupunta sa kanya. May pasugalan sila dun sa bahay din. Is known as drug trafficker. And the wife, he's engaged in illegal gambling. Kasi usually pag nagda-drugs ka, you also engage in gambling because it's exciting. You want to do something exciting. Tuloy natin to. At base raw ng droga sa isang barangay sa Quezon City, mapasok kaya ng mga otoridad? Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang investigador. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Nakakapanlin lang ang isang barangay sa Quezon City, tahimik at mapayapa. Pero may mga lulong daw sa bato na doon tumutungo. Bakit kaya? Sa pagpapatuloy ng gyera laban sa droga, bumuhos ang puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isang pinaginalaang pugad ng ilegal na droga. Mabilis nilang pinwestuhan ang bawat sulok at eskinita. Hindi pinaligtas kahit ang bubungan. Pero ang mga operasyon laban sa droga may hahalin tulad sa pagpasok sa isang madilim na eskinita, lubhang delikado at puno ng sorpresa. Payapa ang bahaging ito ng Barangay Santo Cristo sa lungsod ng Quezon. Pero ayon sa impormasyong nakuha ng investigador, pasyalan daw ang lugar ng mga taong gustong patakin ang oras at panandaliang makalimot sa problema. Ang Santo Cristo kasi may mga umi-score din dito galing sa libang lugar. Ibig sabihin, nakikilala siya. Mga scorer dito kadalasan mga drivers. Composed by mga taxi drivers, tricycle driver. Meron din tayong nakikitang scorer na estudyante. May mga scorer din sila na mga construction workers. At kadalasan yung mga scorer ay mga standby. Tanyag daw sa barangay si Bokbok. Si Bokbok ay ang main source ng illegal drugs. At siya ang sumisistema sa Santo Cristo. Si Bokbok ay gumagamit ng pamilya niya, miyembro ng pamilya, para katulong niya sa pagsisistema ng illegal na droga sa lugar. Nakakapagbitaw siya hanggang 15 grams ng illegal na droga sa isang transaksyon. Kasama ang PIDEA, naglakad-lakad kami sa barangay Santo Cristo. Sa labasan, sinalubong kami ng isang babae at inalok ng kanyang paninda. Magaling sa sales talk si ate. Parang nagtitinda lang ng mga produktong pampaganda. Pero nang ilabas niya ang kanyang ibinebenta, nanlaki ang aming mga mata. Hawig pala sa tawas ang kanyang itinitinda. Nawili kami sa pamamasyal sa barangay. Napansin kasi naming friendly ang mga naninirahan. Habang nakatambay sa kalsada, nilapitan kami ng mamang ito. Naku kuya, bawal ang inyong binebenta. Sa laboratorio ng PIDEA, napatunayang methamphetamine, hydrochloride o shabu ang nabili ng mga asset. Search warrant at Barangay Santo Cristo. Kaya isang operasyon ang agad naming ikinasa.
Armado ng isang search warrant, pinag-usapan mabuti ang gagawing paghuli sa mga hinihinalang tulak. Naka-indicate dito. Pinag-aralan ng bawat eskinita at kalsada. Itong tatlong area na to, ito yung subject natin. Nang handa na ang lahat, tumulak ng investigador at bidaya para ihain ang batas sa mga lumalabag. Dahil walang bintana, mainit sa loob ng van, kaya hindi halos makahinga ang mga nakasakay. Makalipas ang ilang minuto, ibinigay ang hudyat na ilang metro na lang ang layo namin sa aming pakay. Go na! Ang pagbubukas ng pintong ito, hudyat na ng pagsisimula ng gera. Susunod, tulak daw ng droga, pinuntirya ng pideya. Siya yun, te. Abangan din mamaya, kasambahay, sinalpahin raw ng amo. Nagulat na lang po ako na yung kasama na namin yung lalaki, yung amo ko. Nagulat na lang po ako na bigla'y sumakit sa ano ko. Tapos yung naimulat yung mata ko, nakita ko po siya nakapatong.